Sa oras na ito, our first session ay magsisimulan po natin ng ating theme. Hallelujah, ating uli ihayag, ating uli i-declare, make me a channel of your blessing. Ready? 1, 2, 3, go! Make me a channel of your blessing. So sa umagang ito, simulan po natin ang making. Amen. Hallelujah. At ating pong bigyan ng pagkakataon ang isa sa ating pong mga missionaries. Ika nga natin sa galing pa sa malayong lugar. Malayo man, malapit ang puso nila sa GHA. Amen. At sila talagang nagsimula dito at we thank the Lord. At ito po ay bigyan natin pagkakataon ang mensahe ng Panginoon sa puso ng ating speaker for this very morning, our first session. Ay walang iba kundi po si Sister Ate Rose Anciano. God bless you, my sister. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. So, di ba po pagka may ginagawa ang ating makapangyarihang Diyos sa ating mga buhay, dapat po nating isigaw. Dapat po nating ihayag. Tama po ba? So sa umaga pong ito, gusto ko po muna, bago po ako magsimula, gusto ko po munang ihayag sa inyo ang kamangha-mangha at himalang ginawa ng Diyos sa tatay ko. 2 months ago, before po kami umuwi dito sa Pilipinas, na-diagnose po ang father ko ng congestive heart failure, and at the same time, sinitiskan po siya, merong na-found out yung mga doktor na sabi nila cancer of the lungs na merong 8 centimeter or 8 millimeter na ganong kalaki na bukol. And then, past few weeks, na emergency naman po yung father ko, shortness of breath, and praise God at yun ay sa kanyang asthma. And then, sinitiskan siya. Alam niyo naman sa US, pagka meron ka naramdaman all the way, talagang total, total examination. So, na-found out po yung 8 millimeter or centimeter, it shrink back. No, so naging 2 millimeter or 2 centimeter na lang po siya. So talagang napakabuti ng ating Diyos na dakila, Diyos na tapat, at siya ang ating Diyos na manggagamot. So tunay nga po na nagsisigaw yung aking heart na sabi ko nga napakabuti ng Diyos. Kahit malayo o malapit, talagang kaya niyang abutin ang mga dalangin ng mga anak niya na patuputulin kitituwalat ng palataya na siyang may magagawa. Amen po? And then ikalawa po, ako po'y lubusan nagpapasalamat sa ating Diyos dahil ngayong araw pong to, 40th wedding anniversary namin ng husband ko. Hallelujah! Minsan nga po, meron po akong simpleng joke na sabi nga, kapag ka nag-asawa ka, may 3 kang ring na matatanggap. Unang-una, engagement ring. Ikalawa, wedding ring. And then the third one is the long suffering. So purihin ang Panginoon. Naka 40 years po kami ng husband ko. Amen. Sa biyaya ng God. Amen po ba? And then, congratulate ko rin si Sister Arlene and si Brother Ramil. 20 years naman po sila ngayong araw na to. So pareho rin po kami. O sige po. Amen? So, matapos po yung ating mga magandang balita, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah 18, 1-6 po. Jeremiah 18, 1-6. Amen po ba? Nandiyan na po ba kayo? So, sabi po dito, ang naatasan po sa akin, making, di ba? So, ang title po ng aking message today is Potter's Hand, ang kamay ng Panginoon. So, Jeremiah 18, 1-6, sabi po dito, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter does?
declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, house of Israel. Sandali po tayo manalangin. Father God in heaven, I thank you that every time we come to your throne, you bend down to listen. Oh, hallelujah. Thank you so much, Father, that you will do something miraculous in this congregation, oh God. Oh, Rahada Biante Kande Sitiande. Thank you, Father, that you will allow your Holy Spirit to move and touch every heart, every lives, wherein your word will gonna penetrate their hearts, penetrate their minds, and it will gonna work in their lives, oh Lord. Continue to manifest in this place. And I thank you, oh Father, for the things that you will gonna do, that only you can do. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, sabi po dito, God is the master potter. And humanity, dito po sa context na to, sabi po Israel. And humanity, Israel in this context is the clay. So tayo po yung clay, tayo po yung luwad in Tagalog. And then, God showing His right to form, direct, and even discipline His creation. God can restore and reshape people despite their flaws. God has a specific, purposeful design in mind. So ang bawat isa po sa atin, may plano po ang Diyos, may purpose po ang God kung anong klase kang nilalang o nilikha niya na magagamit kanya mightily sa kanyang kaharian. So it's a good news po, di ba pa? So, pero, ang ating pong Panginoong Diyos na makapangyarihan, hindi po basta ikaw ay tinawag o pinili right away. No, dadaan po tayo sa mga proseso. Ito po yung revelation knowledge na binigay ng Holy Spirit sa akin. Number 1 process, the molding. Sabi po sa Romans 9:21, sabi po dito, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? So, ang molding process po, para po siya mag-work o para po siya maging maayos, the clay must be soft and pliable, representing a humble and willing heart. Molding is God shaping or cutting away what is no longer productive habits, relationship, mindsets, or seasons to redirect your growth. So kung ang buhay po natin, nararamdaman po natin na medyo meron tayong nararanasan na bakit ganun, hindi ko yata na-meet yung aking promotion, o bakit ganun na ako yata medyo delay na sa ministry na to, o bakit ganun Lord, maraming nagsasarang mga pinto na ako'y ina-applyan. Always remember na tayo po ay dumadaan sa proseso. At kapag ka po tayo ay wala pa sa proseso, hindi pa po nyo timing yun. So may ginagawa pa ang God sa buhay natin na kung saan may inaayos pa siya. Sometimes we have to check ourselves na Lord, ano ba ang mensahe mo sa akin o ano ba ang karapat dapat kong gawin para matagumpayan ko itong pinagdadaanan ko ito. Sometimes frustration or disappointment, message ng God po yan, na you have to check yourself na ano ba ang pagkukulang mo o ano ba ang dapat mong gawin o ano ba ang dapat mong alisin o di kaya sometimes yung mga friends na hindi pala karapat dapat sa iyan, inaalis ng God yan to replace a better one and a good one. Minsan yung mga relationship na hindi ayos, inaalis ng God. Binebreak niya yan. Dahil yan ang magiging hadlang sa buhay natin. Pagdating ng panahon, hindi niya tayo magagamit dahil malalayo ka sa kanyang kalooban dahil itong relationship na ito, hindi ka lugod-lugod. Amen po ba? And then molding signifies the experiences, guidance, and pressure that shapes a person's character, removing impurities and imperfections. Katulad po ng pag-mold sa clay, kapag ka po yung pattern, nakikita niya na hindi pa ayos,
Babasagin niya uli yan. Dudurugin niya uli. Huhubugin ka uli. Diyan po sa ating buhay, yan minsan maranasan natin ang mga aray ko. Lord, aray ko, ang sakit naman. Bakit naman ako nag-apply? Ako pa naman yung pinaka-top doon na expected ko na ako yung makukuha. Hindi ako nakuha. Bakit? Hadlang yon sa buhay mo. Hindi yun ang pinlano ng God sa buhay mo. Meron siyang better. Meron siyang, ang God kasi pag nagbigay sa atin, ma-amaze tayo na hindi yung ating ways, but His ways. Because His ways is better than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. So we have to submit. We have to surrender and we have to depend on God always. Amen? So in molding, the clay is on the wheel and often can be damaged or destroyed. That means sa ating pong spiritual corruption. Spiritually defiled, symbolizing the effects of the sin. But also God's power to reshape and to restore. Like a clay, katulad po na sinabi ko kanina, God will break you again and again and again if you are not yet ready or qualified for the quality of clay He wants. So kinakailangan po, kapag po tayo nararamdaman natin na something is going on sa ating buhay, always ask God. Pray to Him. Lord, anong message mo? Lord, anong dapat kong gawin? Kasi hindi po aksidente na lagi tayong may nararanasan sa ating buhay, may mensahe po ang Diyos doon. There's something going on sa buhay natin to purify us, to cleanse us, to direct us, to guide us. Kasi po ang Diyos na makapangyarihan, laging gusto niya para sa mga anak niya, the best. Amen po ba? So, you have to go through the process. Ikalawa pa po, na-mold na siya, naayos na, patutuyuin. Idadarang niya ngayon sa apoy, all the kiln. Kiln is the thermally insulated chamber, a type of oven that produces temperature sufficient to complete same process such as hardening, drying, or chemical changes. Ito po nire-represent niya yung life's trials, tribulations, and adversities. This intense refining fire is not intended to destroy, but to strengthen, test genuineness, and solidify the character, making the individual durable and fit for their purpose. So di ba po pagka tayo dumadaan sa matinding pagsubok, minsan po dumaranas po tayo ng, Lord, hanggang kailan? Lord, hindi ko na kaya. Di ba po? Lagi po nating tatandaan, maging ang ginto, pinadadaan sa apoy. Para po malaman kung yan ay totoo o tunay. Ganyan din po ang ating buhay. Kinakailangan, ready po tayo na ang ating pong buhay ma-check ng God. Dahil He is our master potter, He knows what's best for each and every one of us. Amen po? And very comforting po, na God is with us even in the fire. God works from the inside out. Hindi po yung panlabas lang natin na anyo ang tinitingnan ng God. God always looks at the heart. Ano man ang motibo mo, ano man yung desire ng puso mo, alam niya yan eh. Iniisip mo pa nga lang, alam na niya. Hindi mo pa nasasabi, alam na niya. So, wala tayong maililihim sa Diyos. So, kinakailangan po, total and complete surrender sa ating Panginoon. Amen po? Wala tayong magagawa. Sabi nga sa Bible, kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Amen? So, and then the final po is the finished vessel. The outcome of the process, a strong and purposeful person ready to be used for good works. Sabi po sa Isaiah 64:8. Sabi po dito, Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand. Always know that the potter's hand is surrounded in our lives. And He knows what's best for each and every one of us. So, kung meron mang pong clay na a good example, ako po yon, yung buhay ko po yon. I came to know and I heard about the name Jesus
1987, ang mother ko po, ang father ko, yan ang kaunahan po nakakilala sa ating Panginoong Jesus. I'm also grateful and I'm so thankful na meron akong nanay na napakapanalanginin. She's very, very prayerful. Na lahat po kami, mga magkakapatid, talaga pong, sabi nga ng nanay ko, bago daw ako nakakilala sa Panginoong Jesus, isang timbang luha ang naubos. And then, sa kapatid kong kay Ani, isang balde. Kay Brother Jack, matindi, isang drum. Yeah. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos. Di ba, may timing tayo doon? So, I acknowledge na ako, hindi ko pa kilala ang Panginoon, namuhay ako sa kasalanan. I live lust of the flesh, lust of pride of life, lust of the eyes. So, marami po akong naranasan na kung saan twice na po ako muntik nang mamatay sa panganganak. Marami po akong naranasan na kung ibubukas ko lang po pala yung aking kaisipan, that's the time na merong ginagawa ang God sa buhay ko. And then, palibasa, matigas ang ulo, sige lang, idinaan ako ng Panginoong Jesus sa dream. I had an encounter with the Lord Jesus in my dream. Sa dream ko, sabi niya, ikaw ay mahal na mahal ko. Ikaw ay aking pinili at aking tinawag. Pero palagi mo akong nilalayuan. Palagi mo akong di binibigyan ng panahon. At dahil dyan, imbis na ikaw ay mapahamak, ipapadala ko na lang sa ito. Alam niyo kung ano yung padadala niya? Angel of death. O raya dawon damikande. Kaya sabi ko, Panginoong Jesus, patawarin niyo ako. Nagsisisi ako sa kasalanan ko. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Maglilingkod ako sa iyo. At ihahayag ko sa buong mundo kung sino ka sa buhay ko. Raya dahada biente kande sitiende. Sasabihin ko sa lahat ng tao kung sino ka. Kung ano kang klaseng Diyos sa buhay ko. Na sa kabila ng pagiging makasalanan, minahal mo ako. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Isisigaw ko sa buong mundo saan mo man ako idako. Kaya that time po, that was the turning point of my life. And I thank God. 1987, I heard the word Jesus. 1995, I gave my life completely and I surrendered my life to our Lord Jesus. And I thank God na yung mother ko, yung pastor na laging nagba-Bible study sa amin, thank you darling, yung pastor na lagi nagba-Bible study sa amin na palagi naming pinagtatago ang magkakapatid, siya pala yung magiging pastor ko. Siya yung si Pastor Johnson. And I thank God na August 28, 1995, I gave my life completely and totally to our Lord Jesus. Ang buhay po natin as a clay, kung po tayo ay magpapasakop, magsusurrender, handang magpahubog o magpagamit sa ating Panginoon, nariyan po siya. Patuloy niya po tayong gagamitin. At kapag ka po tayo sinabi natin, tinanggap natin ang Panginoong Jesus natin sa ating buhay, sabi po, walang pagsubok, no? That's very wrong. Dahil po, kapag ka po tayo tumanggap bilang anak ng Diyos, susubukin po tayo. He will test our character. He will test our patience. Ang lahat po ng ating ugali ng mga hindi karapat-dapat, susubukin niya po yan. Aalisin niya po yan, aalisin. Hanggang sa tayo ay dumating sa punto na maging kalugod-lugod sa Kanya, isang instrumento na magagamit niya para sa Kanyang kaharian. Amen po ba? So, napakabuti po ng Diyos. Sabi ko, isang makasalanang kagaya ko, minahal niya ako ng lubos. Salamat sa Panginoon na nagbigay ng ikalawang pagkakataon. Kaya naman yung desire ng puso ko, He gave me the heart, the same heart, compassion for the lost. Dahil sabi ko nga, yung kaligtasang natanggap ko, hindi ko lang dapat sarilinin. Unang-una, my first ministry and priority is my family. Ikalawa po, mga kasama sa trabaho, neighbor mo. Kinakailangan share about Jesus. Share the gospel. That's the reason why we have Jesus in our hearts.
Hindi lang po natin ikikip siya sa ating buhay. Bilang po mga instrumento at hinubog ng ating Diyos, dumaan sa mga proseso. Tayo po'y handa na upang gamitin niya sa kanyang kaharian. Sino po ba ang gagamitin ng Diyos? Tayo. Kung hindi po tayo kikilos, sino pa ang kikilos? At tayo po naman, pagkatupa tumigon sa panawagan ng God, He will empower us. He will sustain us. He will use us. Kagaya po ng isang sundalo, hindi nagpapadala ang mga gobyerno ng sundalo na walang training. So you have to undergo the process, the training, para ikaw maging fit doon sa calling mo. Bilang ambassador of Jesus, saan man tayong dalhin sa sulok ng mundo, ang buhay po natin, tayo po sabi nga, we are the salt and the light sa mundong ito. Bilang mga clay na hinubog ng Diyos, nakarapat dapat na magamit sa kanyang kaharian, tumugon po tayo sa kanyang panawagan. Today is the time. So, doon po sa proseso, molding, dinarang sa fire, and then the finished product. Ang question ko po, so where are you in this process? Are you willing to go through that process? Do not resist the molding. Stay connected to the potter. Spend time in His presence. Pray with Him and seek His face today. He will show you the steps you need to take. Be encouraged today that God wants to make something amazing out of our lives. I give our Lord Jesus the highest praise, honor, and glory and thanksgiving. Be blessed and good morning po sa lahat. Praise the name of the Lord. Hinamon na naman tayo ng Panginoon. I was touched doon sa pagpili ng Panginoon ng clay. Alam mo, pag naghanap ng ang Panginoon yung clay na malambot, madaling sumunod, madaling hugisin muli. At yung nga yung process nito. Amen. That the clay will always fit to the potter's hand. Hindi yung kamay ang pupurmahin ng clay, kundi yung putik ang ipuporma ng kamay ng Diyos. So all we need to do is to have a willing heart to say, God, as you wish is my desire. Then okay na po yun, napakaganda na po yung ginawang palayok, ginawang vessel, ginawang instruments. But the second is, it would be tested by fire. Yung po yung pagtitibayin ng apoy. Kaya nang dati maliliit kami doon sa aming lugar, may isang barangay doon na gumagawa ng mga palayok. At nakikita namin after that, maganda na, sinusunog nila. So all of us will be tested by fire. Ang mga ginawa, ang mga nilikha ng Panginoon. So ito po tayo, kagaya nito. Isang hamon ngayong umaga, bago po tayo magwakas at tumugon sa napakagandang hamon sa buhay natin. Sabi po ng Panginoon sa Jeremiah 18 verse 6. Hallelujah. Na tayo ay maunawaan at maintindihan. Bakit ganun, Lord? Minsan, maganda na buhay. Ayaw ni Lord yung buhay na ganyan. Babaguhin niya ulit. He is the potter and we are the clay. Pwede ba tayong tumayo sandali at manalangin tayo sa Panginoon? Sing that song, Change My Heart, O God. You are the potter, I am the clay. And allow the Holy Spirit to speak through your heart today. Because madali po ang blessing ibigay ng God sa iyo. Pero kung hindi ito ay dadaloy sa buhay mo dahil hindi ka angkop doon sa kaniyang kalooban,
doon sa banyang pagpapala, hindi rin po ito magiging ganap at magiging matagumpay sa buhay natin. All we need to do is to humble down ourselves. Would you close your eyes for a moment and let's begin to pray before God. Lord, maraming salamat. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay dinala mo sa isang camp na ito, sa isang araw, 2 araw na pagninilay-nilayan namin ang mga katanungan na kami ay dumaan sa mga ganitong proseso. Andito po kami, Panginoon, at papakumbaba muli bilang isang maruming basahan, isang putik, hinango mo, Panginoon, at binigyan ng napakagandang proseso at pagsasaayos ng bawat bahagi ng buhay namin. Lord, hinahayaan namin ang iyong kamay na baguhin ang pusong ito, ang buhay na ito, Panginoon. Ihanda mo sa parating na taon na hindi nakagaya ito sa darating na 2026. Lord, we bless your name. We exalt your name, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Cleanse us and forgive us. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, O Lord. You're worthy, O God, and we worship you. Oh, hallelujah. Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Sing it again. Thank you, Father. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. For the last time. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Bago po nating ipagpapatuloy, isang panawagan, isang lapit muli sa Panginoon. Anumang hindi ka nais-nais sa iyong harapan, anumang mga bagay sa puso namin na naging balakid ng iyong pagkilos sa iyong mga plano at layunin at kalooban mo sa buhay namin. Bagamat ito'y mahirap, Panginoon, pero dahil mahal na ka namin at nais namin makapangyari ang iyong sinasabi, and you are, O Lord, hallelujah, the potter, we are the clay right now. Change my heart, oh God, Lord Father.
change my heart, oh God. May I be like you. Lord, change my heart, change my heart, oh God, my Jesus. Make it ever true, oh Lord. Change my heart, oh God. May I be like Lord. May I be like you. Sing, you are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Give your whole heart to the Lord in the name of Jesus. Change my heart, oh my Jesus. Make me like. Sing it, and you are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me, Lord God. Mold me and make me. This is what I pray, Lord. Change my heart, oh God, move in the heart of this people. Oh my Jesus, change my heart, oh may I be, Lord. May I be like you. May I be like Lord. May I be, hallelujah. Yada yada da kara bashanda yada yada. Yo yada yada kara ba 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 ba. Hamna yada 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 kara bashanda yada. Change this heart of your servant, O Lord. Change the heart, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Father God, you are the potter. I am. Mold me, Lord. Mold me and make me. This is what. Come on, chosen people of God, say amen. Change my heart, oh Lord. Change my heart. Change my heart. God, this very morning, Lord. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Heavenly Father, we thank you for this very day, for
this morning for this great challenge. And we are here, Lord. We give this heart to you. Mold this, Lord. Mold this, Lord. Oh God, hinahayaan namin ang iyong mga kamay. Amen. Na siyang humugis ng buhay namin ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong puso, ayon sa iyong kagalakan, Panginoon. Maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. This life, Lord. This heart, we commit it to you right now, God. Kakaloob po namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pusong hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos.